Madam, sir. Sana ay maging payapa na kayo. Tumabi kayong lahat. Sino ang nagbigay sa inyo ng pahintulot na ayusin ang labi ni Pamilya Duan? Huwag niyo kaming masyadong hamakin at huwag kayong mangahas na harangan kami sa paglilibing kay Pamilya Duan. Ha ha ha. Matandang hukluban. Sobra ka na kung umasta ah. Noong ang pamilya ni na Pamilya Duan ay hinihiya ako ng sobra. Nakalimutan mo na ba iyon? Ngayon, dumating na ang karma sa inyo. Anong ginagawa niyo? Anong ginagawa mo? Ano bang ginagawa mo? Hoy matanda, lumayas ka riyan! Tumigil kayo. Sabi ko tumigil kayong lahat. Hindi ito isang bagay na dapat mong pakialaman. Huwag kang magmalaki at maghari-harian sa harap ko. Ako ang nag-asikaso sa libing ni Pamilya Duan at ako ang nag-ayos sa kanyang labi. Kung balak mong banggain kaming mga pamilyang Fang, sige, subukan mo lang. Boss, balita ko si Young Master B. Daw mismo ang may gustong makuha siya. Kaya siguro, pansamantala, ay huwag na muna nating siyang pakialaman. Sige, Miss Fang. Tatandaan ko itong ginawa niya. Alis na. Uncle. Aunt, para kay Tianyu, ihahatid ko kayo sa huling hantungan. Wala kasing silbi si Fang Shui. Hindi ko kayang harapin ang mga nanakit sa Pamilya Duan. Hindi ko na mabibigyan ng hustisya ang sinapit niyo. Tianyu, ang Pamilya Duan ay nawala na. Ano? Kumitil ka ng iyong sarili. Huwag kang magpadala sa iyong emosyon. Ito ang sagisag ng pinuno ng Shadow Slaying Pavilion. Ibinigay ko na sa iyo ang lahat ng aking kaalaman. Ngayong may masamang nangyari sa Pamilya Duan, hindi mo na kailangang manatili sa bundok ng 5 taon. Agad kang bumaba para humingi ng hustisya. Salamat po sa pagpayag, Guro. Walang hiya ka, talagang naglakas loob kang maglibing ng mula sa Pamilya Duan. Gusto mo bang idamay kaming nasa pamilyang Fang? Kung gusto mong mawala sa mundo, ikaw na lang mag-isa. Huwag mo kaming idamay. Ate, sila ang mga magulang ni Tianyu. Hindi ko sila maaaring pabayaan na lang. Isang taong matagal nang nawala at walang kwenta ang inaalala mo. Dahil sa paglibing mo sa mga magulang niya, itataya mo ang buong pamilyang Fang? Inaasyan mo bang babalik siya para pasalamatan ka? Hindi ganoong klaseng tao si Tianyu. Huwag mo siyang pagsalitaan ng ganyan. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na sumagot sa akin? Alam mo ba kung sino ang tumapos sa Pamilya Duan? Kapag nagalit sila, madadamay pati ang buong pamilyang Fang nang dahil sa iyo. Sumama ka sa akin sa Pamilya B at pagsilbihan mo ng maayos si Young Master B. Kung hindi, ititigil ko ang pambayad sa gamot ng mga magulang mo. Huwag. Pakiusap. Huwag po. Nagmamakaawa ako sa inyo. Pakiusap po. Ano pang tinatayo-tayo nyo? Bilis, dalhin nyo na siya sa Pamilya B. Opo. Tumigil kayo. Tigil. Saan ka ba galing na taga-probinsya? Wala kang pakialam dito, umalis ka na. Bitawan mo siya. Ayokong ulitin ang sarili ko. Napakalakas ng loob mo. Gusto mong magpakitang gilas bilang tagapagligtas, ganoon ba? Sugurin nyo siya. Magsitayo kayong mga inutil. Ikaw, maghanda ka sa akin. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Salamat sa iyo. Narinig ko siyang sinabi na dadalhin ka sa Pamilya B. Huwag kang mag-alala, poprotektahan kita. Pero, hindi pa kita kilala. Anong pangalan mo? Ako ay si. Pinapaalam ko po sa inyo, Master ng Pavilion, na ang taong nag-asikaso sa libing ng magulang nyo ay ang taong ito mismo. Ayos lang ba ang kalagayan mo? Salamat sa iyo dahil inasikaso mo ang libing ng mga magulang ko. Salamat at natatandaan mo pa. Ang pangalang Ayu, nabalitaan ko rin ang tungkol sa mga nangyayari sa Pamilya B. Kung nagtitiwala ka sa akin, ihahatid kita pa uwi ng ligtas. Nalaman ko rin po na pinangalanan ni ikatlong nakababatang Panginoon ng Pamilya B na kukunin siya para gawing laruan ngayong gabi mismo. Ano? Sinira nila ang aking Pamilya Duan at hinamak pa ang aking magiging asawa. Mapangahas ang Pamilya B na iyan. Sisiguraduhin kong pagbabayarin ko kayo ng higit pa. Sisiguraduhin kong pagbabayarin kita.
Huwag na. Salamat, Ayu. Ang kapangyarihan ng pamilya B ay masyadong malakas. Hindi mo sila kakayanin. Ngayong target ka na ng pamilya B, sila ay hindi titigil hanggang hindi sila nagtatagumpay. Kung lalabas ka ng ganyan, agad silang magpapadala ng tao para kunin ka. Ito na ang tadhana ko. Sumama ka sa akin ngayon, ang pambayad sa ospital ng magulang mo, tutulungan kitang gawa ng paraan. Ikaw, Ang mga sinabi ng mga taong iyon kanina ay narinig ko lahat. Ang mga magulang mo, magpapadala ako ng mag-aalaga sa kanila? ayaw kitang madamay. Hahayaan mo na lang ba ang kasamaan gaya ng pamilya B na patuloy na manakit ng ibang tao? Hindi lang ang pamilya Duan ang biktima nila. Wala akong silbi? Wala akong silbi? Huwag kang matakot. Nandito ako. Pagsisihan ng pamilya B ang lahat ng ginawa nilang masama. Walang silbi yan. Ang impluensya ng pamilya B sa Huacheng ay masyadong malakas. Walang sinuman ang makakatinag sa kanila. Ipakikita ko sa iyo na mawawala rin ang pamilya B. Walang silbi. Paano niyo siya nawala? Kapag hindi, at ang masamang babaeng iyon ay hindi na ihatid sa pamilya B ngayong gabi, kakayanin mo ba ang matinding galit mula kay pangatlong Panginoong B? Masyadong tuso ang lalaking iyon. Isang iglap lang ay nawala na siya. Ano pang hinihintay niyo? Kumuha kayo ng maraming tao at hanapin siya. Kapag hindi na ihatid, ang taong iyan sa pamilya B ngayong gabi, pagbabayarin kayong lahat. Anong oras na ba? Bakit wala pa rin siya dito? Kakarating lang ng utos mula kay Binibining Fang na ang tinatawag nilang Fang Shui ay nawawala at kasalukuyan pa nilang hinahanap. Isang malaking tao. Paanong? Nawala sa harap mismo ng mga mata nyo? Ito bang si Fang na? Ano bang ginagawa niyan? Kung hindi siya pupunta, ikaw na lang ngayong gabi ang magsisilbi sa akin na si Young Master. Ano ha? Sir, Young Master, maghintay po muna kayo. Tiyak na dadalhin ng pamilyang Fang ang tao dito. Kahit hindi ka kasing ganda ni Fang Shui, ayos na rin siguro. Ngayong gabi ay ikaw na ang magsisilbi sa akin na si Young Master. Young Master, huwag po. Young Master, sa labas, may pumasok na kaaway? Pumasok? E di paalisin nyo sila. Sinong nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para gambalain ang mga plano ko? Pamilya ni Pamilya B. Lumabas na kayo at magbayad sa inyong kasalanan. Sino ba itong naghahanap ng gulo? Bibigyan kita ng 3 minuto. Pabilisin ang paglabas ni na Pamilya B at matandang Master B dito sa harapan ko. Oh, bata pa pero napakaangas mo na. Ano pang tinitingin-tingin nyo dyan? Dakpin siya. Sugod! Yeah, May 2 minuto pa. Sino ka ba talaga? Wala ka nang kawala. May 1 pang minuto. Talaga namang matigas ang ulo mo hanggang sa huli. Ang mga ito ay hindi katulad ng 2 mahinang iyon kanina. Hanyang, Nandito na ang lolo mo. bakit mo siya kasama? Kung paano ninyo sa pamilya B trinatrato ang pamilya Duan, ay mararanasan din mismo ng pamilya B. Subukan mo. Kapag ginalaw nyo ang pamilya B, kayong sa Shadow Slaying Pavilion, ayaw nyo na bang mabuhay ng payapa? Sugod. Sa bawat minutong maglilipas ay lulumpuhin ko ang isang binti niya. Ginoong B, kung magtatago ka pa rin, ang buong pamilya B ay mapaparusahan kasama ng pamilya Duan. Ikaw ba yung anak sa labas ng pamilya Duan na biglang nawala? Balita ko ay ginagawa mo lang laruan ng mga babae. Matagal na kitang gustong turuan ng leksyon. Hinto. Lapastangan, Shadow Slaying Pavilion. Totoo kang ang walang takot, maging ang pamilya Biko ay pinangahasan mong pasukin? Lolo? Lolo, tulungan niyo ako. Lolo, iligtas niyo ako. Hanyang, ito ang aking pamilya B. Paano mo nakayanang? Bakit hindi? Ayu, umalis ka na. Umalis ka na dito. Bitiwan mo siya. Sino ka ba? Lolo?
Siya po si Pamilya Duan, ang batang nawala ng maraming taon. Tapusin niyo siya! Tapusin niyo siya! Hahaha. Isang nakatakas, naglakas loob pang bumalik sa panganib. Mabuti pang pakawalan mo ang apo ko agad-agad, kundi magpapaalam na siya sa harap mo. Lumuhod ka ngayon din, kung hindi ay gagawin ko siyang alaala na lang. Ha 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 ha. Swear? Okay ka lang ba? Sino ka? Tianyu? Tianyu. Wala kaming pamilya Duan at kayong mga pamilya B ng anumang atraso sa isa't isa, pero tinapos mo ang buong pamilya ko. Wala akong pakialam. Nasa iyo na ang taong iyan. Bahala ka na kung paano siya parusahan. Naiintindihan ko. Swear, huwag kang matakot. Umuwi ka muna. Pagkatapos kong asikasuhin ang mga bagay rito, pupuntahan kita. Pagbabayarin nyo ito, walang ititira sa inyo. Hindi. Hindi mo maaaring gawin ito. Ang nagpahamak sa buong angka ng pamilya Duan ay hindi kaming mga pamilya B. Matandang hukluban. Ngayong tapos ka na, naghahanap ka pa ng madadamay? Ang pamilya B ay ginamit lamang. Ang totoong nagpabagsak sa pamilya Duan ay ibang tao. Pamilya Duan na ako'y pala kaibigan sa lahat? Sino ang gagawa nito? Basta ba't pakawalan nyo kami ni pamilya B? Sasabihin ko ang lahat sa inyo. Bakit mo iniisip na may sapat kang kakayahan para makipagnegosasyon sa akin? Masyadong malakas ang taong iyon. Kahit pakasama mo ang mga tao mula sa Shadow Slaying Pavilion, hindi mo siya matitinag. Magbibilang ako hanggang 3. Kapag hindi ako nakakuha ng kasiyasyang sagot, ang taong nasa paanan mo ay hindi nasisikatan ng araw. 3, 2, Ang pamilya C ng lungsod. Inutusan kami ng pamilya C na gawin ito. 1. Wala kang isang salita, paparusahan ka ng langit. Tinanpos mo ang buong pamilya ko? At inaasahan mong palalayain kita? Nakakatawa ang biro mo? Tapusin sila! Hindi ko akalain na buhay ka pa pala. Napakaswerte mo. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gamitin mo. Basta alisin mo si Duan Tianyu para sa akin. Kapag nabigo ka ulit, alam mo na ang mangyayari sa iyo. Walang hiya ka. Naglakas loob kang sumama sa kung sino-sinong lalaki. Ibig bang sabihin yan ayaw mo nang mabuhay ang mga magulang mo? Hindi kung sino lang si Tianyu. Huwag mo siyang pagsalitaan ng ganyan. Kaya pala ang lalaking iyon ay ang hamak na anak lang ni Pamilya Duan. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan si Tianyu. Hindi siya ganoon. Masamang babae. Kung hindi dahil sa pangingialam mo, nakuha na sana ni Pamilyang Fang ang puhunan mula sa Pamilya B. Ngayong wala na ang Pamilya B. Ang nawalang puhunan na ito ay dapat mong bayaran sa akin. Swear! Tianyu. Ganyan ba siya lagi kung apihin ka? Huwag. Tianyu. Kapatid ko pa rin siya. Kapag naglakas loob ka pa na muling apihin si Swear, ipapaalam ko sa iyo kung paano magsisi. Nakababatang katuwang. Ate, bakit ka narito? Loko ka, bumaba ka na pala ng bundok, hindi mo man lang binisita si ate. At may kasama ka pang napakagandang asawa. Swear, ito ang aking ate. Magandang araw po, ate. Nakababatang katuwang, pinatalsik mo ang pamilya B. Napakalaking balita niyon, kaya paanong hindi ako pupunta para makita ka? Nakababatang katuwang, tungkol naman sa nangyari sa pamilya Duan, ngayon ko lang din nalaman. Nakikiramay ako. Papunta na ako para dalawin ang aking mga magulang. Sasama na ako sa inyo. Tay, Nay, hindi naging mabuti ang anak ninyong si Ayu at hinayaan kong mangyari sa inyo ang trahedyang ito. Kahit wala na ang pamilya B, ang mga tunay na nasa likod nito ay hahanapin ko at pananagutin ko silang lahat. Ibig sabihin ba, ang nanakit sa mga magulang mo ay hindi ang Pamilya B? Jinong B, sinabi niya bago siya mawala na ang pamilya C ng kabisera ang nag-utos nito. Ang pamilya C? Mukhang medyo delikado yan. Kahit ano pa ang katayuan ng pamilya, sina iyan, kapag kinalaban niyo si Pamilya Duan, ay magbabayad kayo. Wala akong pakialam sa mga walang hiyang iyan sa pamilya C. Kahit saan pa silang butas magtago, gagawa ako ng paraan para kalad ka rin sila palabas. Boss Master ng Pavilion, nahanap na po si himalang doktor na si Jiang at papunta na po sa ospital. Sige, naintindihan ko.
Swear, ipinatawag ko na si himalang doktor na si Jiang para gamutin ang mga magulang mo. Ngayon ay papunta na siya sa ospital. Pupunta na tayo roon ngayon din. Tianyu, ikaw. Mauna na muna kayo sa ospital. Pupuntahan ko ang pamilya Si para singilin sila sa ginawa nila. Sige, wag mong tatapusin agad. Hintayin mong ako mismo ang magparusa sa kanila. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Himalang doktor na si Jiang. Ang mga magulang ko. Kamusta na sila? Kung sana noong bagong-bago pa ang pinsala, mas malaki sana ang pagkakataong gumaling sila. Pero dahil masyadong matagal na ang nakalipas, kailangan muna natin silang obserbahan. Ayu, ang master mo. Anong nangyari sa master ko? Hi. Nalason ang master mo noong bata pa siya. Kumalat na ang lason sa kanyang katawan at wala na kaming magagawa para gamutin siya. Sa pagkakataong ito, baka. Ano? Ang master ko. Paanong mangyayari iyon? Umakyat ka na agad sa bundok. Baka sakaling makita mo pa ang huling hininga ng master mo. Huwag kang mag-alala sa dalawang ito. Pupunta ako rito araw-araw para gamutin sila. Tianyu, huwag mo na akong isipin. Bilisan mo na. Maraming salamat po, himalang doktor na si Jiang. Ate, bumalik na tayo agad sa bundok. Ang ating mahal na master, wala na siyang oras. Hihiga ka ba ng kusa? O gusto mong ang mga tao ko ang magpatumba sa iyo? Pamilya Si. Marami ka palang alam. Gusto kong makita kung talaga bang karapat-dapat ka sa reward na iyon na $1 bilyong. Tapusin siya, mapupunta sa inyo ang lahat ng $1 bilyong. Sige, sugurin siya. Saan ka pupunta? Umalis ka na dito. Sabihin mo kay pamilya, sinawag magmadali. Dahil ang susunod na mawawala ay kayo sa pamilya Si. Kung kaya mong tapusin si Duan Tianyu, gagawin ko ng may dangal ang pagbalik mo sa pamilya Si. Totoo po ba ang sinasabi nyo? Tandaan mo ang kondisyon, kailangan mong matapos ang misyon. Duan Tianyu, pagbabayarin kita. Ate, Nakababat ang katuwang. Huli na kaming dumating. Huli na tayo. sino ba talaga ang may gawa nito? Hanyang, imbestigahan mo na agad yan kung sino mga tao ang nakasalamuhan ng aking guro at kung anong lason ang tumama sa kanya. Opo, susunod po ako agad. Master ng Pavilion, may bagong balita. Tinanggap ng Shadow Pavilion ang pabuya para parusahan kayo. Sa ngayon, dahil sa $1 bilyong na pabuya, malamang ay kahit saan ay may gustong tumapos sa akin. May isa pa pong balita. Iyong Master ng Pavilion ng Shadow Pavilion ay nagkaroon ng hidwaan sa ating dating Master ng Pavilion. Bukod pa roon, bihasa ang Shadow Pavilion sa paggamit ng lason at nagpapakilala siya bilang Lady Poison. Alamin mo agad kung nasaan ang kuta ng Shadow Pavilion, pati na ang hidwaan ng Shadow Pavilion Master ng Pavilion at ng aking guro noon. Opo, gagawin ko po. Pamilya Si. Shadow Pavilion, sige. Mabuti yan. Ito lang pala ang anak sa labas na iyon. Hello? Ano yon? Magkita tayo. Mayroon akong bagay na siguradong magugustuhan mo. Sabihin mo na lang sa telepono. Marami akong ginagawa. Huwag mo munang tanggihan. Ang buhay ni Duan Tianyu, hindi mo na ba kailangan? Sabihin mo na agad kung ano ang sadya mo. Bakit ka nagmamadali? Ang tagal na rin nating hindi nagkikita mula noong graduation. Hindi ba pwedeng kumustahan muna tayo? Pang na, itigil mo na ang mapagpanggap mong ugali. Akala mo ba hindi ko alam ang tunay mong kulay? Huwag kang mag-alala. Siguradong magtatagumpay ka sa plano ko. Masyado kang mabait ngayon? Ano ba ang kailangan mo? Ano ka ba? Anong kailangan ang sinasabi mo? Hindi ito ang nakasanayan ko sa iyo. Nakikita mo ba ito? Dahil ito kay Duan Tianyu. Dahil sa ginawa ng salot na iyon, hinding-hindi ko siya mapapatawad. Sabihin mo, ano ang plano?
Mayroon akong pinsan. Alam mo naman kung sino siya, si Fang Shui. Si Jing Cheng. Akala ko ba nagbago ka na, pero mukhang gaya pa rin noong college. Noong marinig mo ang pangalang Fang Shui, ang bilis mo agad mag-react. Huwag mo akong idaan sa ganyan. Sabihin mo na agad. Anong kinalaman ng pagpaparusa kay Duan Tianyu, kay Fang Shui? Hindi ko akalain na itong pinsan ko ay magaling din pala. Nakuha niyang akitin kayong lahat. Hanggang sa mawala kayo sa sarili niyo. Si Pamilya Duan at ang tito ko, mula pa noong bata si Fang Shui, ay ipinagkasundo na sila sa isang arranged marriage. Sa totoo lang, itong si Duan Tianyu ay ang fiancé ni Fang Shui. Kaya sa loob ng maraming taon, tinatanggihan ni Fang Shui ang lahat ng nanliligaw sa kanya, pati ka na. Sa pagkakaalam ko, ang pinakamahalaga kay Duan Tianyu ngayon ay walang iba kundi ang pinsan ko. Kapag napaibig mo na ang pinsan ko, ay tiyak na susuko rin si Duan Tianyu sa atin. Fang Shui, alam ko na narito ka. Fang Shui, alam kong galit ka pa rin. Tungkol sa mga nangyari noon na mali ako, humihingi ako ng tawad sa iyo. Tito, tita, alam ko na ang pagkakamali ko. Dati hindi maganda ang trato ko sa kapatid ko, pero naintindihan ko na ngayon na kami ng kapatid ko dapat magtulungan. Simula ngayon, pangako ay aalagaan ko na ng mabuti ang kapatid ko. Ate, hindi ko alam kung bakit ka pumunta rito ngayong araw. Kaya lang, hindi na kailangan ng mga magulang ko ang pangangalaga ni Tito. Ano bang pinagsasabi mo? Tito ay ang sariling kapatid ng papa ko, ang pagbabayad ng mga bayarin sa ospital ng sariling kapatid. Hindi ba't nararapat lang iyon? At hindi mo naman siguro balak na hindi patawarin ang ate mo? Iinom na lang ako ng tubig bilang paghingi ng tawad. Patawarin mo na ako. Nakikiusap ako. Iinom na ako. Iinom na ako. Walang hiya. Pagkatapos ng araw na ito, tingnan natin kung paano ka pa sa harap ko magkunwaring mabait. Ate ikaw. Bilis, ilayo nyo na siya rito. Nag-utos na ako na dalhin doon si Fang Shui. Pumunta ka na roon. Tungkol naman kay Duan Tianyu, ako na ang bahala sa kanya. Tito tita, huwag din ninyo akong sisisihin. Sisisihin nyo ang inyong sarili dahil pinanganak ninyong napakaganda ni Fang Shui. Ang daming lalaking nakapila para lang makuha siya. Duan Tianyu, bilisan mong pumunta rito sa ospital. Si Tito po parang mawawala na siya. At si Fang Shui naman ay hinimatay na sa kakaiyak. Mayroon ba kayong CCTV dyan sa ospital? Ngayon din, alamin nyo kung saan nila dinala si Shuer. Mabuting sabihin mo na sa akin ng totoo kung nasaan si Shuer. Kung hindi, hindi ko magagarantiyang walang mangyayaring masama. Nababaliw ka na ba? Ano bang pinagsasabi mo? Ikaw. Boss, nahanap na po namin kung nasaan si Miss Fang. Ilayo siya rito. Exue. Fang Shui? Sa huli, sa akin ka pa rin babagsak. Fang na, bakit ikaw ang nandito? Dahil ganyan ang nangyari, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako sa iyo. Yue! Bilisan mo ang pagmamaneho.
Swear. Ikaw? Tianyu? Ako si Tianyu. Tianyu, ako. Swear. Huwag kang matakot. Tapos na. Tapos na ang lahat. Pananagutan kita. Akala ko. Huwag Akala kang ko rin. mag-alala. Ang mga taong nanakit sa iyo ay magbabayad sa ginawa nila. Baliw, ikaw ang aking mapapangasawa at ikaw lang ang magiging aking asawa. Paano naman kita hahayaang mapahamak? Ngayon ba ay nagpapanggap kang inosente? Ang kapusukan mo kagabi? Nakalimutan mo na ba agad? Si Jingcheng, ang sama mo. Masama ako? Fang na, huwag kang masyadong mataas. Ikaw naman ang pumunta dito kagabi. O kaya, tulungan kitang maalala lahat? Layas! Umalis ka! Umalis ka! Layas! Idilat mo ng maigi ang iyong mga mata. Ikaw itong kumapit sa akin kagabi at nagmakaawa sa akin. Dahil hindi ka naging matagumpay kay Fang Shui? Kung ganoon, magsilbi na lang itong pambayad mo sa akin. Masamang tao ka. Napakasama mo. Sa susunod, asahan mo ang aking pagdating. Duan Tianyu, Fang Shui. Pagbabayarin ko kayong dalawa. Tapos na kayo. Himalang doktor na si Jiang, sina Tito at Aonti. Kumusta na sila? Kahit na parang wala silang nagiging tugon, sa totoo ay gumagaling na sila. Kapag may oras ka, parati mo silang kausapin dahil baka naririnig nila tayo. Talaga po, ang aking ama at ina. Magiging maayos na po ba sila? Salamat po. Himalang doktor na si Jiang. Salamat po. Bilang isang manggagamot, ang sagipin ang buhay ng tao ay aking tungkulin. At hindi na magtatagal, naniniwala akong magigising na rin sila. Tianyu, narinig mo ba iyon? Gagaling na ang mga magulang ko. Ano ka ba? Mabuti ang balitang ito. Bakit ka umiiyak? Umiiyak lang ako sa sobrang tuwa. Maraming salamat po. Himalang doktor na si Jiang. Ihahatid ko na po kayo sa labas. Himalang doktor na si Jiang. Noong nakaraan ay sinabi niyo na ang aking guro ay maraming taon nang may lason sa katawan. Alam niyo po ba kung anong klaseng lason ito? Hay, pasensya na. Ngunit kakaiba talaga ang lasong iyon. Noong pinuntahan ako ng iyong guro, ang lason ay kumalat na sa kanyang mga ugat. Nagawahan ko lang itong mapigilan ng panandalian. Hindi ko inaasahan na. Himalang doktor na si Jiang. Kilala niyo po ba si Dunyangzi? Ang ibig mo bang sabihin ay ang iyong guro ay nilason ni Dunyangzi? Amo. Shuer, ito si Yemeng. Yemeng, ako at si Hanyang ay pupunta sa sentro. Hindi ako kampanteng iwan si Shuer sa Huacheng. Habang wala ako, kailangang alagaan mo at siguraduhin ang kaligtasan niya. Huwag po kayong mag-alala, Amo. Hinding-hindi ako hihiwalay sa pagbabantay kay Miss Fang. Ex-Shuer, maging mabait ka. Kapag natapos na ang lakad ko, babalik ako para samahan ka. O sige, usapan yan. Dapat ay mag-ingat ka sa iyong sarili. Hihintayin ko ang pagbabalik mo. Amo, nandito na tayo sa Pamilya Si. Pamilyang Si, lumabas ka! Sino ang nangangahas na gumawa ng gulo sa pamilya Si? Duan? Boss, si Duan. Si Duan Tianyu ay nandito. Wala kang silbi. Bilang isang bodyguard, sa isang tao lang ba ay matatakot ka ng ganyan? Iniisip ko pa kung paano aayusin ang problemang ito. Hindi ko inakalang kusa siyang pupunta rito sa bitag ko. Duan Tianyu, Mukhang hindi ka pa naman bulag. Anong sabi mo? nitong mga nakaraang araw, kilalang-kilala na ang pangalan mo dahil kusa ka namang lumapit dito. Pagbabayarin na kita. Talaga? Ang huling tao na. Nagsalita sa akin ng ganyan. Pati ang Pamilya B ay wala na ngayon. Ngayon, kayo naman ang susunod. Pamilya C. Ha. Duan Tianyu, huwag mong isipin na dahil marunong ka ng kaunting martial arts, ay magagawa mo ng magsalita ng ganyan. Ang Pamilya B
ay isang maliit na pamilya lang sa Huacheng. Nasa Shendu ka, at hindi ito. Ang lugar kung saan magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Kung ganoon ang usapan, ibig sabihin ay napakalakas pala ng pamilya Si. Ang pamilya Si ay isa sa 4 na malalaking pamilya sa Shendu. Hindi ito kayang tapusin ng isang bata lang na gaya mo. Siguradong sa araw na ito, wala ka ng kawala. Dahil sinasabi mong ang pamilya Si ay napakalakas na pamilya, ay panoorin na lang natin at tignan nating mabuti kung paano mapapahamak ang pamilya Si sa sarili nilang mga kamay. Ha. Malamang ay hindi ka naaabot pa upang makita ang pamilya Si sa aming pinakamaunlad na panahon. Chairman, may masamang balita. Maraming kumpanya ang biglang kumakansela ng pakikipagtulungan sa atin. Anong pinagsasabi mo? Maayos naman ang lahat. Paanong nakansela ang pagtutulungan? Totoo po ito. At kasalukuyang bumabagsak ang halaga ng mga stocks. Anong gagawin natin, Chairman? Bumalik na po kayo para ayusin ang lahat. Sino ka ba talaga? Hindi ba't kasasabi mo lang? Isa lang akong hamak na bata. Sinabi ko na sa'yo, ngayong araw na ang katapusan mo, pamilya Si. Tapusin siya. Kung sino ang tatapos kay Duan Tianyu, may premyong 2 bilyong dolyar. Bakit mo pinagutos kay pamilya B na ubusin ang pamilya ko? Hindi ko alam ang sinasabi nyo. Hindi mo alam? Tutulungan na lang kita para maaalala mo ang lahat. Noong tinapos niyo ang pamilya Duan, naisip niyo ba na darating ang araw na ito? Mula sa araw na ito, wala nang pamilya Si sa buong Shendu. Duan Tianyu? May tawag galing sa Shendu. Si Jingcheng. Sino ka? Alam kong ikaw ang anak sa labas ni si Zhengfeng. Anong balak mo? Hindi ba tapos na ang pamilya Si? Ayaw mo bang maghiganti? Ayaw mo bang pumunta sa Shendu para simulan ang isang bagong pamilya Si? Bakit naman ako maniniwala sa iyo? Ang pamilya Si noong 20 taon na ang nakakalipas ay isang maliit na kumpanya lamang. Ako ang nag-iisang kamay na nagtaguyod niyan hanggang sa kasalukuyan. Kung ganoon, ano ang gusto mong gawin ko? Nabalitaan ko na ang Duan Tianyu na iyon ay mayroong isang kasintahan. Hanggat makuha mo ang kaniyang kasintahan papunta sa Shendu, siguradong hindi mababawasan ang gantimpala para sa iyo. Sige, deal. Magsalita ka na. Bakit mo ako hinahanap? Huwag kang magmadali. Naghanda ako ng iyong nagustuhang uminom na wine. Si Jingcheng, ano na naman ba ang iyong pakulo ngayon? Fang na, huwag mong kakalimutan, noong una ay ikaw mismo ang lumapit sa akin. Ngayong magkasama na tayo sa iisang bangka, kailangan kita, at dapat kang lumitaw agad. Kung may sasabihin ka, bilisan mo at huwag mo na akong perwisyuhin. Gusto kong tulungan mo akong makuha si Fang Shui dito. Akala ko ba ay, sumuko ka na? Kung hindi, sa tingin mo ba ay dahil lamang sa iyo, ay mapapalitan mo na si Fang Shui? Ikaw. Si Jingcheng, huwag kang sumobra sa pagiging mapang-api. Huwag mong kakalimutan kung paano ka nagmakaawa sa akin noon. Sa pagkakataong ito, sana ay wala nang mangyaring anumang aberya. Napakadilim naman dito. Kayong dalawang mga neng, saan ba kayo pupunta? Madilim ang daan paggabi. Gusto nyo bang samahan kayo ni mga kuya? Hahaha. Aba, itong si Neneng ay mukhang napakaganda. Sa murang edad na yan, hinahayaan ba kayo ng mga magulang nyo na lumabas? Halika, hayaan mong ihatid ka ni mga kuya pa uwi. Umalis na kayo kung ayaw niyo pang parusahan ko kayo. Yemeng, kamusta ka? Wala ka bang sugat? Maayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Ang 2 bastos na ito ay hindi banta sa akin. Napakagaling mo. Hindi ko akalain na sa kabila ng pagiging bata mo, ay ganyan ka kagaling makipaglaban. Huwag kang mag-alala. Dahil nangako ako sa Lord na aalagaan kita, gagawin ko iyon. Hindi ko alam kung ano na ang lagay ni Tianyu ngayon. Tingnan mo. Maayos lang ang Lord. Huwag kang mag-alala. Ang ibig mo bang sabihin, si Tianyu din ang may gawa sa nangyari kay pamilya Si?
Nasaan na ang taong pinakuha ko sa inyo? May kasama ang taong iyon na isang galing na batang babae at kami. Hindi namin siya kaya. Anong batang babae? Dalawa kayong lalaki pero kahit isang batang babae ay hindi nyo makuha? Hindi mo masasabi iyan. Kahit mukhang bata pa ang babaeng iyon, masyado siyang matapang kumilos. Kung hindi lang kaming magkapatid na katakbo agad, siguradong wala na kaming buhay. Kahit na hindi namin nakuha ang tao, pero dahil sa utos mo na ito, ay bugbog sarado kami, kaya kailangan mong bayaran ang pagpapagamot namin. Tama, pambayad sa gamot. Ang binigay mong down payment ay hindi sapat sa pagpapagamot. Hindi nyo man lang natapos ang trabaho, tapos may gana pa kayong humingi ng pera? Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob? Kung ganyan ang sasabihin mo, babalik ako ngayon din at sasabihin sa dalawang batang babae na iyon na ikaw ang nag-utos sa amin na kunin sila. May ebidensya ba kayo? Ikaw. Binabalaan ko kayo. Kapag kayo ay nag-ingay, siguradong ipakikita ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng parusa. Kuya, anong gagawin natin? Bugbog sarado na tayo, tapos ayaw pa rin niya tayong bayaran. Kung ayaw niya tayong bigyan ng kapayapaan, hindi rin natin siya bibigyan ng kapayapaan. Boss, nahanap na po sa kabisera ang pinagtataguan ni Shadow Pavilion. Gawin mo ang lahat, hanapin mo ang kuta ni Shadow Pavilion, dahil ako mismo ang haharap kay Lady Poison. Huwag po kayong mag-alala, pinapahanap ko na po sila. Kamusta ang kalagayan ni Huacheng? Maayos naman po ang lahat kay Huacheng. Kababalita lang din po ni Yemeng na may dalawang walang hiyang lalaki na nagtangkang bastusin si Miss Fang, pero napaalis na rin sila agad. Masasamang tao? Dahil parehong maganda sina Miss Fang at Yemeng. Normal lang po na may mga bastos na magnanasa sa kanila. Napadalaw si nakababatang katuwang dito sa lungsod. Bakit hindi mo sinabi? Nabigo kami. Paano kayo nabigo? Dahil si Duan Tianyu, na kayang tumapos kay Pamilya B ay hindi naman talaga nag-iisa. Kung ganoon, kailangan na nating maglabas ng malaking pera. Anong balak mong gawin? May sarili akong paraan. Meng, lumalamig na ang panahon ngayon. Bumalik ka na sa kwarto at matulog. Baka magkasakit ka sa ginaw. Ayos lang po ako, Miss Fang. Dito ako mas makaka. Paniguro ng inyong kaligtasan. Nasa loob tayo ng kwarto ni Tianyu. Anong panganib naman ang darating? Ikaw talaga, sobra ka kung mag-ingat. At wala naman din kasing dahilan ang mga masasamang tao para kunin ako. Hindi tayo sigurado riyan, Miss Fang. Tingnan niyo ako, hindi naman ako mukhang masamang tao, pero kapag nagsimula na ang laban ay nagbabago ang lahat. Pero ano namang rason nila para pumunta rito at kunin ako? Miss Fang, nalimutan niyo na ba ang pinsan niyong si ate at kung paano kayo tinrato noon? Dati nga ay sinasaktan at pinapagalitan niya ako. Pero dahil iyon sa nangyari sa aking ama at ina at nakikitira lang ako sa kanila. Pero ngayon, hindi na ako nakatira sa bahay ng tito ko. Maayos na rin ang kalagayan ng aking mga magulang at nagbayad na rin ang mga dapat pagbayarin ni Tianyu. Nagiging maayos na ang lahat sa ating buhay. Anong nangyayari? Anong nangyayari? Anong meron? Pumasok po muna kayo at ilak ang mga pinto at bintana. Kahit anong mangyari sa labas, huwag na huwag po kayong magbubukas ng pinto. Nakababatang katuwang, nang walang pasabi ay nagpunta ka sa God Capital at tinalo si Pamilya C. Sa kasamaang palad, ang lungga ng Shadow Pavilion ay hindi pa nahahanap. Ang mga duwag na iyon, kung malaman ko lang kung nasaan ang lungga nila, talagang tatapusin ko sila. Nakahanap na si Hanyang ng bakas sa God Capital at naniniwala ako na sa lalong madaling panahon, magkakaroon na ng bagong balita. Mas mabuting ipagdasal nilang manatili silang nakatago dahil kung hindi, sa mundong ito, ay hinding-hindi na magkakaroon pa ng Shadow Pavilion. Nakababatang katuwang, anong problema? Malamang ay may nangyaring masama sa Huacheng. Nag-message sa akin si Shuer. Sinabihan siya ni Yemeng na magkulong sa kwarto. Ngayon din, pakilusin mo na ang iba pang mga miyembro ng Shadow Slaying Pavilion ng Huacheng upang tulungan si Yemeng. Maaring nasa panganib si Shuer. Ang taong makapagpapakaba kay Yemeng ay bibihira pa lang sa mundo. Maliban na lang kung marami ang kalaban. Ate, ikaw nga talaga. Akala ko pa naman ay niloloko lang ako ng waiter.
Si mga kuya, mukhang pamilyar ang mukha niya. Hindi ba nagsama na tayo noon? Kapatid mo siya? Kapatid sa ama? Pero sa pamilya ko ay wala na akong koneksyon. Sabihin mo na ang lahat sa harapan ko. Pero kapag nalaman ito ni na mama at papa, siguradong masasaktan sila. Ikaw, mga kuya, ikaw ang kauna-unahang nobyo ni ate na nakilala ko. Pumunta tayo sa bahay bukas. Siguradong papayag sina mama at papa na magsama kayong dalawa. Luo Kyukin, anong mga kalokohan ang sinasabi mo? Umalis ka na dito ngayon din. Ate, bakit ganyan ka magsalita? Napakabangis ni ate. Natatakot ako, mga kuya. Layas! Luo Kyukin, ikaw ba mismo ang lalayas? O kailangan ko pang magpatawag ng taong magtatapon sa iyo sa labas? Ikaw. Huwag kang mag-alala, ate. Hindi ko sasabihin kina mama at papa na may nobyo ka na ngayon. Nakababatang katuwang, huwag ka munang mag-alala. Sisiguraduhin ni Yemeng na poprotektahan niya ng maigi si Miss Fang. Boss, may balita na mula sa panig ni Hua Cheng. Nang pumunta sila doon, sina Miss Fang at Yemeng ay kapwa nawawala na. Ano? Ano ba talagang nangyari? Boss, ang mga tauhan ni Shadow Pavilion iyon, ginamitan nila tayo ng diversion. Ang Shadow Pavilion na naman na iyan. Alamin niyo agad kung nasaan ang Shadow Pavilion na iyan. Fang na, binabalaan kita. Kapag sinubukan mo pa siyang galawin, kahit katiting, ipapakita ko sa iyo agad kung paano ka maglalaho sa mundong ito. Ang desisyong ito, wala kang kinalaman dito, kaya umalis ka na. Ikaw. Layas! Nakuha mo na ba ang tao? Nakuha na namin siya. Magaling. Naghanda na ako ng eroplano para sa iyo. Dalhin mo siya sa Chengdu. Naintindihan ko. Si Jing Cheng, siguraduhin mong wala akong makikitang ebidensya laban sa iyo. Dahil kung hindi, sisiguraduhin kong pati ang babaeng iyan na si Fang Shui ay tatapusin ko ng sabay. Neneng, napakalalim na ng gabi. At nag-iisa ka lang. Hindi ligtas iyan. Totoo yun. Hayaang ihatid ka na ni na mga kuya pa uwi. Umalis kayo. Kaya ko ang sarili ko. Mapanganib kung mag-isa kang uuwi sa daan. Kaya hayaan mo na kami ni na mga kuya na ihatid ka. Umalis kayo. Nako, itong munting binibini. Ang tapang mo naman. Hayaan mong samahan ka namin ng mga kuya mo rito. Pera ba ang gusto nyo? May pera ako sa loob ng bag ko. Ang mga card ko, ibibigay ko lahat sa inyo. Huwag nyo po akong hamakin. Nakababatang katuwang, mukhang may ginagawa ng kilos ang hindi mapakalikong madrasta, pupuntahan ko lang. Nakababatang katuwang, huwag ka masyadong mag-alala, siguradong maililigtas ni Yemeng si Miss Fang. Duan Tianyu, nandito ang iyong mapapangasawa. Kung ayaw mong mawala na siya, pumunta kang mag-isa rito. Kapag hindi ka pumunta ng mag-isa, ang buhay niya ay matatapos na. Subukan mo lang siyang saktan. Papatayin ko rin sa lungkot ang buong pamilya mo. Panginoon, kayo. Siyasatin niyo agad ang tungkol sa Shadow Pavilion. Ayaw ko nang marinig pa ang tungkol sa organisasyong Shadow Pavilion. Huwag kayong mag-alala, Panginoon. Ang tungkol sa Shadow Pavilion ay malapit na nating mahanapan ng kasagutan. Ngunit sa pagkakataong ito, kinuha ng Shadow Pavilion si Miss Fang at pinapupunta pa kayo ng mag-isa? Nag-aalala po ako? Isang grupo lang sila ng mga hamak na tao, hindi nila ako kayang talunin. Gaya nga ng inaasahan sa sikat na tao nitong mga nakaraang araw, naglakas loob ka pa, talagang pumunta rito ng mag-isa. Ibigay niyo sa akin ang tao. Nakikita niyo ba? Ang lalaking ito ay isa palang seryoso sa pag-ibig. Bakit hindi na lang natin, mga kapatid, na sabay na pagbigyan siya? Ha 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 ha. Mga kapatid, sabay nating tapusin ang lalaking ito rito ngayon. Ang 2 bilyong dolyar na pabuya ay sapat na para sa atin habang buhay. Para mamuhay ng marangya. Sugod.
Suko na kayo. Nakababatang katuwang bilis. Alis na tayo, may bomba rito. Paano nangyari ito? Simula pa lang, wala na kayong ligtas. Magtagumpay man kayo o hindi, mapaparusahan kayong lahat dito. Ate, bakit ka narito? Pagbalik ko nalaman kong may binabalak ang madrasta ko, pinapunta niya sila rito para harangin ka. Sinadya nilang gawin ang bitag na ito para sa iyo. Nasaan si Shuer? Hindi ko alam. Talagang hindi ko alam. Nakababatang katuwang? Isang hamak na tauhan lang siya. Hindi niya malalaman kung nasaan si Miss Fang. Nagpadala na ako ng mga tao para kunin sina Luo Kyukin at ang madrasta niyang iyon. Siguradong alam nila. Nakuha na natin si Luo Kyukin. Tayo na. Alam niyo ba kung sino ako? Kapag hindi niyo pa ako pinakawalan, siguradong ang mga magulang ko ay pagbabayarin kayo. Ikaw pala ito? Anong karapatan mong ipadakip ako? Isusumbong kita sa mga magulang ko. Eh di sige, magsumbong ka. Luo Kyuya, alam mo ba kung anong ginagawa mo? Kapag nalaman ito ni na mama at papa, siguradong paparusahan ka nila. Talaga? Mga magulang mo sila, anong kinalaman ko doon? Luo Kyuya. Walang hiya ka. May lakas ka ng loob na saktan ako. Malas mo sa buhay. Kung ayaw mong masaktan, sabihin mo na kung nasaan si Miss Fang. Bibigyan pa kita ng huling pagkakataon. Luo Kyukin, kapag hindi mo pa sinabi ang kinalalagyan ni Miss Fang, hindi ko na matitiyak kung ano ang sasapitin mo. Bruha ka. Anong binabalak mo? Wala talaga akong alam kung sino si Miss Fang. Boss, nahanap na po ang kinalalagyan ni Shadow Pavilion. Papunta na po kami sa kuta ni Shadow Pavilion na isend ko na po sa inyo ang address. Bantayan siyang mabuti, kapag sinubukan niyang tumakas, parusahan siya ng husto para hindi na makaalis. Nakababatang katuwang, alam mo na ba kung nasaan si Miss Fang? Nahanap ni Hanyang ang pwesto ni Shadow Pavilion, malaking posibilidad na nandoon din si Shuer. Shuer, huwag kang matakot. Hinding-hindi kita sasaktan. Si Jing Cheng, bakit mo ba ako kinuha? Nasaan ba tayo? Alam mo naman kung ano ang nararamdaman ko para sa iyo? Paano naman kita magagawang kunin ng pilit? Hindi ako ang kumuha sa iyo. Pero, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong poprotektahan kita. Hinding-hindi ko hahayaan na may manakit sa iyo. Kung ganoon, bakit hindi mo pa ako pakawalan? Sa ngayon, mukhang hindi pa iyon maaari. Dahil kung tatakas ka sa labas, baka magkaroon ng hindi pagkakaunawaan at hindi maganda kung masaktan ka pa. Nasaan ba tayo? Kung nasaan man ito, hindi ko rin gaanong sigurado. Pero ang tanging bagay na sigurado tayo sa ngayon ay nasa loob tayo ng teritoryo ng Shendu. Bakit tayo napunta sa Shendu? Paano na ang mga magulang ko? Hindi. Shuer, huwag kang matakot. Walang gumalaw sa mga magulang mo. Ang totoo, isang tao lang ang nagdala sa iyo rito. Bilisan mo at tingnan mo kung anong nangyayari. Ako mismo ang nagdala sa kaniya sa Shendu, isipin mo ba na basta ko na lang siyang pakakawalan? At saka, ang higpit ng inyong pagbabantay, na parang mga pader na bakal, saan naman pupunta ang isang babaeng gaya niya? Duan Tianyu, huwag kang lalapit. Tianyu, tulungan mo ako. Shuer, huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Gagamitin lang kita para pigilan si Duan Tianyu. Mukhang ang pagpapalaya sa iyo noon, ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa ko. Duan Tianyu, talagang ang lakas ng kapit mo sa buhay. Pasensya na, pero bibiguin kita dahil hinding-hindi mo na makikita ang araw na iyon. Duan Tianyu, huwag kang lalapit. Sabi ng huwag kang lalapit. Kapag lumapit ka pa, maniwala ka, isasama ko si Shuer na mawala dito sa mundo. Huwag. Duan Tianyu, ang babaeng hindi ko makuha. Ikaw ay hinding-hindi rin makukuha. Subukan mo akong saktan at agad kong tatapusin ang buhay ni Shuer. Baka sakali, magkasama pa kami bilang magkasintahan sa kabilang buhay. Hahaha. Jing Cheng, anong balak mong gawin? Sino ka? Si Jing Cheng, 24 na taong gulang. Si Zheng Feng, isang anak sa labas ng Huwacheng,
na hindi kinikilala ng pamilya Si at pilit na sinusubukang lumipat sa lungsod ng pamilya Si. Kaya pala ang mga galamay ng pamilya C ay napakamasunurin. May ganoon pala kayong ugnayan. Duan Tianyu, huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit, huwag kang lalapit. Sure. Tianyu, ang kamay mo. Kasalanan ko ito. Patawad, ako ang may kasalanan. Sure, huwag kang matakot. Ayos ka lang ba? Kusang lumapit si Shadow Slaying Pavilion, kaya malugod ko itong tatanggapin. Lady Poison. Naku, ganyan na ba ang mga Shadow Slaying Pavilion ngayon? Masyadong makinis? Bakit? Dahil ba sa matandang iyon, hindi na niya kayang kumilos mag-isa? Kaya pinapadala niya ang grupo ng mga paslit na gaya niyo? Ang dating sakit ng master ko ay may kinalaman nga sa'yo. Master? Ibig mong sabihin ang matandang Guzen na iyon? Ngayong nandito na kami, Shadow Pavilion, sisiguraduhin naming ang Shadow Pavilion ay mawawala na. Kay lakas ng loob mo. Sa kalagayan niyong iyan, subukan niyo munang manatiling buhay. May konting talino ang batang ito, pero masyado siyang pabaya. Kahit pa itigil niyo ang usok na ito, sa tingin niyo ba ay magiging maayos ang lahat? Exware? Maayos ka lang ba? Heto, kainin mo ito. Ito ang pinakabago kong ginawang usok, at walang lunas dito. Kung may lunas man o wala, ay wala ka nang pakialam doon. Ngayon, ang lahat ng kasalanan nyo noon at ngayon ay pagbabayarin ko na. Pakawalan mo ang tao na hawak mo ngayon, kung hindi ay, hindi ko magagarantiyahan kung gaano kalala ang magiging parusa sa inyo. Ikaw lang? Miss Fang, may maghahatid sa iyo sa ligtas na lugar, susunod na lang kami ng nakababata kong kapatid. Talagang kahanga-hanga ang kabataan ngayon? Hindi ko akalain na ang matandang Gujen na iyon ay makakahanap ng katulad mong disipulong may pambihirang talento. Napakaswerte talaga ng matandang iyon. Ngayong araw, ipaghihiganti ko ang aking guro. Ha 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 ha, makakaganti na rin ako. Gujen na iyon na isang walang hiya, sa wakas ay wala na siya. Ha 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 ha, noong panahong iyon ay tinalikuran niya ako para sa babaeng iyon, ngayon ay tuluyan na siyang nawala. Hindi ko man siya nakuha habang nabubuhay siya? Eh di sa kabilang buhay na lang tayo magsama bilang mag-asawa? Ha 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 ha. Ako si Dunyang Z. At sa buhay na ito, hinding-hindi ako susuko sa kahit na sino. Maaaring tapusin ko ang sarili ko, pero hinding-hindi ko hahayaan na madungisan niyo ang pagkatao ko. Master ng Pavilion, Shadow Pavilion, ang lahat ay nahuli na po namin. At para naman sa mga nasa misyon pa sa labas ay nagpadala na rin po ako ng mga tao para asikasuhin sila. Mula ngayon, wala na ang Shadow Pavilion sa mundong ito. Nakababatang katuwang nagpadala na po ako ng mga tao para dalhin si Miss Fang sa isang ligtas na lugar. Master ng Pavilion, ano po ang gagawin sa taong ito? Kasama ng mga tauhan ng Shadow Pavilion, ay ibigay na rin siya sa mga pulis. Hindi, wala akong ginagawang masama. Hindi niyo ako pwedeng ibigay sa mga pulis. Hindi. Himalang doktor na si Jiang ayos lang ba si Xuer? Ayos na ang kalagayan niya. Gaganda ang pakiramdam niya pagkatapos magpahinga ng kaunti. Himalang doktor na si Jiang, ikaw at si Yemeng. Nandito na sila sa Shendu. Paano naman ang mga magulang ko? Huwag kang mag-alala. Gising na ang mga magulang mo at nasa ospital sila ngayon para magpagaling.
Sigurado ako na hindi na magtatagal, makakalabas na rin sila ng ospital. Salamat himalang doktor na si Jiang. Walang anuman iyon. Malaking pasasalamat kay himalang doktor na si Jiang. Dahil kung hindi dahil sa kanya, baka hindi naging ganito kaayos ang lahat ngayong araw. Noon, para sa iyong guro, hindi ko siya nailigtas agad. Sa mga nakalipas na taon, palagi kong pinag-aaralan kung paano gumawa ng gamot para sa lahat ng uri ng lason. Mabuti na lamang at nakagawa ko ng ilan, kaya naman nakaya ninyong labanan ng usok. Tianyu, gusto ko nang bumalik sa Huacheng para makita ang mga magulang ko kapag nagising silang wala ako. Tiyak na mag-aalala sila. Nakababatang katuwang, napaamin na ng mga tauhan ko ang aking madrasta na hindi talaga sila makikipagtulungan kay Shadow Pavilion, kundi inutusan lang sila ni Luo Kyukin. Mukhang ang sitwasyon dito sa Chengdu ay mas malalim pa sa inaakala ko. Yemeng. Ihatid mo na si Shuer pabalik ng Huacheng. Ayaw ko nang magkaroon pa ng kahit anong aberya. Huwag po kayong mag-alala, Master. Kung sakaling malagay muli sa panganib si Miss Fang, hindi nyo na kailangang magparusa dahil si Yemeng na mismo ang magpaparusa sa sarili. Dahil mukhang wala na naman akong gagawin dito, mauuna na muna ako. Maraming salamat, himalang doktor na si Jiang. Hanyang. Dito po kayo, himalang doktor na si Jiang. Mag-ingat ka lagi. Pagkatapos kong asikasuhin ang mga bagay tungkol kay Chengdu, babalikan ko kayo sa Huacheng. Opo, mababait kami at susunod. Mananatili lang kami sa Huacheng para hindi na kami makadagdag sa problema. Sira, paano mo nasabing pabigat kayo sa akin? Malinaw na ako ang pinupuntirya nila? Ako ang nagpahamak sa inyo. Kahit gaano mo kagustong bumalik sa Huacheng, dapat kumain ka muna bago umalis. Pagod ka na buong araw, siguradong gutom ka na. Nagpakuha na ako sa iba ng pagkaing dadalhin dito. Nakahanda na rin ang eroplano, hindi pa huli ang lahat kung kakain muna bago umalis. Tama si ate, kumain muna tayo bago bumiyahe. Sige po. Luo Chuya, bakit mo hinayaang ipatakip ang mama mo pati na si mga neng? Ibalik mo na sila agad, dito mismo, at humingi ka ng tawad sa iyong ina. 6 na taong gulang ako, ay wala na ang mama ko, bakit wala akong matandaan? Nabinigyan niya ako ng nakababatang kapatid. Luo Chuya, sa loob ng maraming taon, ay masyado kitang pinalayaw, kaya naging masyado kong walang galang. Kung wala nang kailangan ay ibababa ko na ang tawag, marami akong ginagawa. Pasensya na, nakakahiya at nakita niyo pa ito. Bakit naman? Ang bawat tao ay may iba't ibang pinagdadaanan. Ma, tingnan mo ang sabi ko. Ang masamang babaeng si Luo Kyuya ang kumuha sa atin. Mukhang hindi ka pa natututo. Kyuya, sino po ang lalaking ito? Ang galing mo ring magpanggap. Hindi mo ba alam kung anong klaseng tao ka? Walang hiya ka, paano mo nagagawang kausapin ng ganyan ang mama ko? Wala rito ang papa ko, kaya hindi mo na kailangang magpanggap. Luo Kyuya, minaliit pala kita. Ganoon din ako sa iyo. Paano mo nagawang talikuran ang papa ko at gumawa ng ganito karaming kasamaan? Interesado akong malaman kung paano ka nasangkot sa mga tao ni Shadow Pavilion? Shadow Pavilion? Anong Shadow Pavilion? Kung ano-ano na ang sinasabi mo riyan. Huwag mong sabihin hindi kita binigyan ng pagkakataon. Ang mga tauhan ko ay hindi katulad ni Tay na marunong maawa sa mga babae. Tigilan niyo yan. yan. Tay, tulungan mo po kami. Ate, gusto niyang utusan ng ibang lalaki na saktan tayo ng sobra. Walang hiya. Sila ang iyong madrasta at nakababatang kapatid. Bakit mo nagagawang saktan sila ng ganito? Mahal, bata pa ang mga anak. Bakit kailangan gawin ito ng ganoon kalala? Okay ka lang ba? Masakit ba? Halika, patingin ka kay auntie. Layas! Huwag mong gagamitin ang madumi mong kamay sa paghawak sa akin. Sumusobra ka na talaga. Luo Kuya, wala ka na talagang respeto sa batas. Ngayon, lulumpuin kita. Teka, mahal ko. Kanina hindi lang ako naging balanse. Hindi ito kasalanan ni Yaer. Nay, bakit mo pinipigilan si Tay? Tingnan mo ang ginawa niya. Nagpautos siyang bugbugin ako ng ganito. Sa tingin ko, masyado mo lang siyang kinukonsente. Ngayon may lakas na siyang saktan ka. Bukas, baka pati ako ay saktan na rin niya. Alin man sa tapusin mo ang buhay ko ngayon, o iwanan mo sila rito. Ikaw. Tay. Mahal ko, anong nangyari? Maayos ka lang ba ha? Nang dahil sa wala, kinuha mo ang iyong nanay-nanayan at kapatid. At ngayon ang lakas pa ng loob mong magsalita ng ganyan. Bakit hindi mo itanong sa iyong mabuting asawa at mabuting anak kung anong klase ng nakakahiyang mga bagay ang ginawa nila? Tay, pinaparatangan niya kami. Sinasabi niyang ang nanay at ang mga tauhan ni Shadow Pavilion ay magkakutsaba.
Pero wala naman kaming kaalam-alam kung ano ang Shadow Pavilion. Tapos na ba kayo sa pagsasalita? Mas mabuting ipaliwanag nyo ng malinaw kung bakit nyo kinunsyaba ang mga tao ng Shadow Pavilion para kunin si Miss Fang. Kung hindi, kapag ang nakababatang katuwang na ito ay nagalit, hindi ko na kayo magagawang protektahan. Si Duan Tianyu, ang iyong nakababatang katuwang? Wala akong oras para manood sa inyong pag-arte. Kung hindi niyo ako bibigyan ng sagot, ang pamilya Luo ay hindi na kailangan pang magpatuloy sa pag-iral. Wala bang nangyayaring hindi pagkakaunawaan dito? Napakabuti ng asawa ko. Hindi siya posibleng kumuha ng ibang tao. Hindi ba mahal? Talaga bang may kinuha kang ibang tao? Nawala lang ako sa sarili ko. Ginawa ko lang ang lahat para sa ating pamilyang si Kin Er. Sabi ni Pamilya Jun na hanggat ginagawa ko ang gusto niya, ang anak nating si Kin Er ay makakapag-asawa na doon. Kalokohan. Kahit gaano pa makapangyarihan si Pamilya Jun, hindi dapat magabol ang anak ko ng ganoon. Kanina lang ay siguradong siguro ka na wala kang ginawa, di ba? Yaer anak, si Papa lang. Pinilinig ng Luo ang kanyang pansariling kapakanan at hindi inisip ang buhay ng iba. Hintayin nyo na lang ang pagdating ng mga pulis. Yaer, wag po. Alam ko na ang pagkakamali ko. Yaer, hindi ko na ito uulitin muli. Yaer, ang tita mo. Nakababatang katuwang. Tara na. Tapos na? Lahat ay wala na. Boss, narito po ang nakuhang impormasyon tungkol kay Pamilya Jun po. Si Tagapangulong Jun ay kasalukuyang nasa ospital dahil sa malalang sakit at ang kanyang anak ay nawala noong bata pa lamang ito. May kapatid na lalaki si Tagapangulong Jun, si Jun Zengyang, siya ang kasalukuyang general manager ng Jun Group. At ang kanyang anak ay nasa tamang edad na para magpakasal. Ang gustong maging manugang ni Jing, Luo, ay ang anak mismo ni Jun Zengyang po. Sa madaling salita, ang taong nagutos kay Pamilya Luo na makipag-ugnayan kay Shadow Pavilion ay ang Jun Zengyang na ito. Ipagpatuloy ang pag-iimbestiga sa Jun Zengyang na iyan. Babalik muna ako sandali sa Huacheng. Matamis ba, Mama? Matamis. Tito Auntie. Ikaw ba si Tianyu? Opo, ako nga po. Ay nako, ang laki mo na. Dati ay ganito ka lang kaliit. Pa, Ma, ngayon ay dahil po kay Tianyu, tinulungan niya tayong mahanap ang mahusay na doktor, kaya naman kayo ay mabilis na nakabawi at gumaling. Naku, maraming salamat Tianyu. Wala po iyon, tungkulin ko po ito. Hindi ba't may gagawin ka pa sana? Bakit napakaaga mo yata ngayong dumating? Ting sa mga nangyayari sa kapital, gagawin ni Hanyang ang kailangang gawin. Bumalik muna ako para makita sina Tito at Aanti. Salamat sa malasakit mo, Ayu. Kakausap lang sa amin ni Schwer tungkol sa nangyari sa pamilya ni Pamilya Duan. Noong dinala ka ni Old Duan papunta sa Huacheng, napakaliit mo pa noon. Ngayon, nakita ko na ganap ka ng malaki. Ngunit bigla silang nawala at maging ang kasal ninyo ni Schwer ay hindi na nila mapupuntahan. Oo nga po, noong naitakda na ang inyong kasal, napakasaya nila noon. Kaya totoo nga ang mga balita na hindi talaga ako tunay na anak ng mga magulang ko? Ayu, wag mong isipin ng masama iyon dahil si Old Duan at Hipag ay itinuring kang parang sariling anak. Gusto ko lang malaman kung saan ako nahanap ng aking mga magulang. Doon iyon sa bundok ng Baren noon. Sina Kuya Duan at Hipag pagkatapos magpakasal ay hindi agad nagkaanak hanggang sa napadaan sila sa bundok ng Baren at nakita kanila doon, gutom na gutom at nakahandusay sa lupa, kaya kinuha kanila at pinalaki. Anong nangyari sa'yo? Tito, Auntie, maraming salamat sa maagang pagpapaalam sa akin ito. Sa tingin ko, alam ko na ang totoong dahilan sa likod ng trahedya sa pamilya ng mga pamilya Duan. Where? Manatili ka rito para alagaan si Auntie Tito. Mananatili rin si Yemeng para protektahan kayo? Kailangan ko muna bumalik sa Chengdu. Pero masyado na itong gabi. Hindi ba pwedeng bukas na lang? Napakalaki ng usaping ito. Hindi ko maaaring hayaan ang utak nito na makatakas sa batas. Sir, si Jun Zengyang ay naririto upang makipagkita at kumain. Paparating na ang mga pulis. Hindi ba ito ang tumapos sa pamilya? Sina si Duan Tianyu? Anong ginagawa niya rito? Maliban kay Jun Zengyang, ang lahat ng walang kinalaman ay lumabas na. Ayu, ang nanay at tatay mo ay nandun lang sa harap. Puntahan mo na sila. Tito, sunduin mo ang kapatid mo o sige ba? Sige po. Dapat po bilisan ni Tito. Opo, sige na, pumunta ka na. Tito, nasaan ka na po ba, Tito? Tito, matagal din tayong hindi nagkita. Mr. Duan, ngayon pa lang tayo magkikita. Tito, noong tinapon niyo ako sa kabundukan, ganun na lang ba kabilis niyo yung nakalimutan?
Ano bang pinagsasabi mo? Hayaan mong hulaan ko kung bakit ako tinapon ni Tito noon sa kabundukan. Inakala ni Tito na kapag napunta ako sa bundok ay wala na akong kawala, di ba? Kaya naman, para sumikat sa June Group, pero hindi nyo inaasahan na mabubuhay pa ako dahil natatakot kayong mabawi ko ang pamumuno sa June Group. Kaya naman nag-utos kayo na tapusin ang buhay ng tumayong ama ko. Pero hindi naisip ni Tito na hindi lang ako buhay, kundi maayos din ang lagay ko at babalik pa para harapin si Tito. Ngayon, ano nang gagawin natin? Nagutos si Tito na tapusin ang mga magulang na nagpalaki sa akin? Tinapon niyo pa ako sa bundok para hindi ko makita ang mga tunay kong magulang. Paano kaya kita pagbabayarin, Tito? Duan Tianyo, nagsisisi ako na noong una pa lang ay naging malambot ang puso ko at hindi kita tinapos. Dahil heto ka na ngayon, hinaharap mo ako para magbanta. Sige lang. Aasahan ko yan mula sa mabuting si Tito. Ang pagkakasakit ng tatay ko, siguradong gawa mo rin yon, di ba? Ang mga utang na ito, paano kaya kita pagbabayarin? Inaakala mo ba na ang June Group ngayon ay lugar na basta-basta mo lang mapupuntahan at malalapasan? Oo, talaga? Mukhang may pagkakaunawaan lang dito, Ginoo. Ikaw. Pa? Nandito na po ako. Xiaoyu? Ikaw ba ang aking Xiaoyu? Ako po, si Ayu, ang inyong Junyo. Talagang ang aking, si Xiaoyu ay nagbalik na. Saan ka nang galing itong mga nakaraang taon? Mahal, ang Xiaoyu natin ay nagbalik na. Pa. Ayu. Ako po si Ayu, ang aking Ayu. Mabuti at nagbalik ka na. Noon, ano ba talaga ang nangyari? Bakit ka biglang nawala? Sa loob ng maraming taon, hindi mo man lang naisip ang dalawin kami. Kaming dalawa ng papa mo. Pa. Ma. Ako po ay itinapon ng tito sa gitna ng masukal na bundok at hinimatay po ako sa gutom. Ang mga foster parents ko ang kumupkup sa akin. Pinangalanan nila akong Duan Tianyu at nanirahan kami sa Huacheng. Alam ko na si Jun Zhengyang ang may gawa nito, ang masamang taong iyon. Ang aking AU ay napakabait at masunurin. Hinding-hindi niya gagawing umalis mag-isa. Pupuntahan ko siya ngayon din. Ma? Tingnan niyo po ito. Anong nangyayari? Hindi ko akalaing magagawa ni President Jun na itapon ang sarili niyang pamangkin. Totoo yan. Pati na rin yung illegal business competition na yan. Kailan pa ito nangyari? Sana ay wala itong maging masamang epekto sa ating Jun family group. Hay, mahirap sabihin. Kasalukuyang nagpapagaling sa ospital si Chairman, tapos sa gitna ng lahat, Ganitong gulo pa ang lumabas. Hi. Hey. Ito, hindi ba ito si Duan Tianyu? Everyone, kayo ang mga pinakamatagal na pinuno ng aking Jun Group. Si Jun Zhengyang bilang CEO ng grupo ay gumawa ng napakalaking kasalanan, kaya hinuli na siya ayon sa batas. Bukod doon, mayroon akong mahalagang anunsyo. Ito ang aking anak na si Junyu. Nawala siya ng 20 taon at sa wakas ay nagbalik na siya. Siya na rin ang magsisilbing bagong CEO ng Jun Group. Everyone, umaasa po ako sa inyong gabay. Ito ang lahat ng ebidensya ng mga krimen ni Jun Zhengyang sa mga nakalipas na taon. Dinakip na po siya sa ilalim ng batas. Simula ngayon, ang lahat ng pamamalakad sa Jun Group ay mapupunta na sa aking pangangasiwa. Mayroon ba rito na hindi sang-ayon? Chairman, ang anak niyo ay nawala ng maraming taon. Parang... Tama, Chairman. Baka po naman ay isa lang siyang impostor. Siyempre, kilala ko ang sarili kong anak. Kung hindi niyo matanggap si UR, patunayan niyo sa akin ang inyong galing. Sige, tinginan po kayong dalawa. Pakiusap, Ginoong Jun. Isuot mo na ang singsing kay Binibining Gyue. Mukhang, itong ating bagong presidente ay hindi lang biglang nagmana ng napakalaking ari-arian ng Jun Group, kundi pati ang magandang asawa sa kanyang tabi, Hemp. Siya na talaga ang pinaka-swerteng tao sa mundo. Alam naman ng lahat na ang anak ni Chairman Jun ay nawala noong bata pa. Bakit kaya nagkataon na sa mismong oras na ito ay bigla siyang bumalik para manahin ang Jun Group? Masyadong tuso ang mga paraan ng bagong presidente na ito, kaya dapat kang mag-ingat, Cheng. Matanda na ang ating si Uncle at madaling magkasakit dahil sa labis na pag-iisip, pati ang paningin niya ay hindi na ganoon kalinaw bilang isang pamangkin. Paano ko ito hahayaan na lang?
Ngayong huli na si President June, kailangan nating maging mas maingat sa lahat ng gagawin natin. Kayong dalawang tagamagmanang uncle ay magbantay ng mabuti. Ang pinsan kong ito ay hindi habang buhay na magiging panalo. Anong balak mong gawin? Inaabangan ko na ngayon kung paano kakasa ang ating bagong presidente. Huwag kang magmadali. Ang sinapit ng tatay ko noon ang mangyayari sa kanila bukas.